Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak! Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Oh, Cardo, wag! Wag! Paano pa yatang ipagtanggol ang lalaki ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Nathan! Nathan! Nag-iimpake ka pala ng damit mo. Anong ibig sabihin nito? Ha, Nathan? Bakit ka nag-iimpake? Ma'am, aalis na po ako. Talaga palang hinahamon mo ko, no? Nagkaroon ka lang ng konting kita, ay nagmamalaki ka na, ha? Bakit? Sa akala mo ba, ay mabubuhay ka ng kakarampot mong 750? Pag-iusap, ma'am. Huwag niyo naman akong piliting walang hiyain kayo. At sa akala mo ba, hindi mo na ako winawalang hiya ngayon? Nagpapaalam po ako sa inyo ng maayos. Kaya Hindi ka aalis sa bahay dito. Narinig mo? Hindi ka aalis! Hello, friend. Oh, friend, ikaw pala. Kala ko yung crush ko nang tumatawag sa akin. Ikaw pala? Friend, kumusta? May balita na ba kay Nathan? Uy, concern ng ali sa crush ng bayan. Sinasabi ko nga ba't crush mo rin si Nathan, no? Aminin. He, crush ka dyan? Para tinatanong lang yung tao crush na kaagad. Ano pa nga bang pwede kong isipin? Dalaga ka, binata siya, at gwapo si Nathan, at tinatanong mo po siya. Ngayon, ano pa nga bang asahan ko, kundi ang sabihing, crush mo rin si Nathan. Tumigil ka nga. Parang kapatid nga lang ang turing ko dun sa tao Diyos, ayaw pang aminin, obvious naman. Naku, sabihin mo na ang lahat ng gusto mong isipin. Wala akong pakialam. Basta sagutin mo ang tanong ko. Kumusta na si Nathan?
may balita ka na ba sa kanya? Naitiksi mo na ba yung kaklase mo? Nakaklase niya sa ibang subject? Pumasok ba raw siya? O hindi siya pumasok? Oh, nako. Isa-isa naman ang tanong. Mahina ang kalaban eh. Wala talaga si Nathan. Absent siya sa lahat ng kanyang subjects sa araw nito. Bakit kaya? Oh, di tanungin natin bukas. Pagpasok niya sa klase namin. Sira, walang pasok bukas, no? Sabado bukas. Oo nga pala, no? Di sa Lunes. Oh, sige. At may hinihintay pa akong tawag. Baka tumatawag na yun eh. Hindi ko masagot dahil kausap kita. Oh, sige na. Mag-usap na lang tayo ulit sa Lunes. Walang aalis sa bahay dito. Ang lakas ng loob mong umalis. Eh, wala ka namang ipinagmamalaki. Bakit? Mabubuhay ka ba kung wala ako, ha? Ipagpaumanhin po ninyo, Ma'am Sophia. Iwanan niyo muna ako at magbibihis na po ako. Wala kang karapatang utusan ako. Lalo na sa mismong pamamahay ko. Hindi ko kayo inuutusan. Gusto ko lamang magkaroon ng konting privacy dahil magbibihis na po ako. Pamamahay ko ito. At pwede akong mamalagi kahit sa sulok ng bahay dito. Ma'am Sophia, nire-respeto ko po kayo at ginagalang. Sana kahit ngayon lang ay respetuhan niyo naman ako. Gusto ko lamang pong magbihis para makalis na ako sa pamamahay na to. Matigas talagang ulo mo do. Sinabi ng hindi ka aalis eh. Hindi ka aalis. Ma'am Sophia, nakapagpasya na po ako. Aalis po ako sa ayaw at sa gusto ninyo. At kung ayaw ko, Mapipilitan akong maghubad sa harapan ninyo. bastos ka! Kung pa ngayon ang bastos samantalang kanina pa ako nakikiusap sa inyo, na iwanan niyo muna ako, kahit saglit lang, dahil magbibihis lamang ako. Pero ayaw niyo akong umalis. At sasagot-sagutin mo pa ako gayon? Ay, Nathan. Siyon, pagsabihan mo ang lalaking ito. Lumaking bastos! Pagsabihan mo yan! Anak, ano na naman ba ang nangyari? Anong ginawa mo? Bakit ka sinabing bastos ni Ma'am Sophia? Sinasabi ko na nga ho sa inyo eh. Umalis na tayo habang may natitira pa akong respeto sa kanya. Tignan niya lamang. Yun lamang pang sinabi ko. Nanggagaliitin na siya sa galit. Paano kung hindi ko na mahawakan ang sarili ko? Baka kung ano-ano pa ang masabi ko sa kanya. Sinasabi ko naman sa'yo, anak huwag mo nang sagutin si Ma'am Sophia. Palampasin mo na ang mga sinabi niya sa'yo. Palampasin? Mula pagkabata ko ay nagagalit na siya sa akin ng walang dahilan. Bakit nga ba siya laging nagagalit sa akin, inay? Sa akin lang naman ho siya nagagalit eh. At dangan rin lamang na lagi siyang nagagalit sa akin. Mas makabubuti na wala na ako sa paningin niya. Kaysa naman nasisira ko ang araw niya sa tuwing nakikita niya ako. Anak, makinig ka sa akin. Umalis na tayo dito, inang. At saan tayo pupunta? Wala tayong bahay. Makinig ka naman sa akin, anak. Matagal na akong nakikinig sa inyo, inang. Pero tao lamang ako. Natatakot ako na baka sa pagdaan ng mga araw tuluyan ko na siyang mapapastos pa. Anak, nakikiusap ako. Habaan mo pa ang pasensya mo. Alang-alang sa akin, anak. Mabait si Ma'am Sophia. Hindi mo lamang nakukuha ang ugali niya. Pero sa oras na makuha mo ang kalooban niya, mamahalin mo rin siya. Tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Pues,
Dangan rin lamang na minamahal nyo rin lang siya. Sige, maiwan kayo dito. Ako na lamang ang aalis na mag-isa. Nathan! Kumusta ang pagkain? Okay, hindi ba? Masarap. Sabi ko sa iyo wala pa gang 2 linggo ang bagong restaurant na to. Pero nakikilala na. Hanggang sa kabilang probinsya, kilala na. Oh? Sobra ka naman yatang exaggerated. Totoo. Sa katunayan nga, sa kabilang probinsya ko pa nalaman ang tungkol sa restaurant na ito. Talaga ha? Oo. Siya nga pala. Kumusta yung plano mong pagdedemanda doon sa bumangga sa'yo? Hindi ko na iniisip yun. Sa dami ng problema sa office at sa bahay Hindi ko na siguro mahaharap. Bakit? Problemado ka rin ba sa bahay nyo? Bakit naman? Ano naman sana ang poproblemahin mo sa bahay mo? Mag-isa ka lang naman sa buhay, hindi ba? Pero lang kung bibigyan mo ako ng pagkakataong maging parte ng buhay mo, magiging 2 na tayo. Martin, hayan ka na naman Okay. Kidding aside. Kung ako sa'yo, ituloy mo na ang pagdidemanda mo dun sa taong bumangga sa'yo. Kung kongresista ka pa man din, ano na lamang ang sasabihin niya sa'yo? Kongresistang duwag? O kaya naman, gamitin mo ang impluensya mo sa politika. Mabigyan mo siya ng leksyon. Maaabala na ako masyado. Kaya nga naririto ako. Kung gusto mo, ditirahin ko na siya. Teka. Kilala mo ba kung sino ang taong nakabangga ko? Ha? Hindi. Hindi ko kilala. Akala ko kakilala mo. At may galit ka rin sa kanya. Kaya atat ka na idimanda ko siya. Hindi. Hindi ko siya kilala sa Sabi niyo, mahal niyo siya at kitang-kita ko namang mahal niyo siya. Lagi nga siyang kinakampihan Wala akong kinakampen sa inyong 2 anak. Kumakampi ako sa kung ano ang makapagbibigay sa iyo ng magandang buhay sa hinaharap. Alam kong nahihirapan ka na, pero ano ba naman yung magtiis ka ng kahit kunti? Total nakapagtiis ka naman ng napakahabang panahon. Bakit hindi mo papahabain ang pasensya mo? Alang-alang man lang sa magandang kinabukasan na naghihintay sa iyo. Yaya! Ma'am! Aalis muna ako. Ayusin mo yan, ha? Pagsabihan mo ang lalaking yan, naririnig ako sa katrabahan niya. Narinig ninyo, Inang? Naririndi na pala siya sa akin Di paalisin na niya ako dito. Ganda ng sinag ng araw Gusto ko sanang bumati ng good morning sunshine. Pero hindi naman sunshine ang araw ko Mabuti na lang at maaga siyang umalis ng bahay ngayon. Kung hindi, lalapitan naman ako para pag-sermonan. Hi, Nathan! Mabel, bakit nandito ka pa? Akala ko wala na kayo. Nakita ko na yung kotseng umalis
Pinaiwan ako ni Ma'am Sofia. Ha? Bakit? Hindi siya pupunta sa opisina. May personal yata siyang lakad Nakapustura. May date ang ibig mong sabihin? Parang yan ang gusto kong isipin. Ang ganda kasi ng damit Hindi pang opisina, kundi pang date na kasuotan. May manliligaw ba siya? May lalaki na pumupunta doon sa kanya na sumusundo tuwing lunch break. Kumakain yata sila sa labas. Sana nga magka-boyfriend na siya para mawala na ang kasungitan niya. Bakit? Pinagsungitan ka na naman ba? Oo. Teka, wala ba siyang nabanggit sa'yo kahapon nang bumalik siya sa opisina? Wala naman. Bakit kasi? Nabastos ko na nga siya kahapon Anong nabastos mo si Ma'am? Anong ginawa mo? Wala akong ginagawa, no? Ang dumi naman ng isip mo. Ikaw sinabi mong nabastos mo siya. Siyempre, iba ang pagkaintindi ko. Nabastos ko siya sa pamamagitan ng pagsagot ko sa kanya ng pabarang. Siya naman kasi, pinilit niya ako. Umiiwas na nga ako. Pumasok na nga ako sa kwarto pero sumunod pa rin siya. At kung ano-anong sinasabi, talagang pilit akong ginagalit. Kaya yun, nasagot ko. Buti na lamang kamo, napigilan ko pang sarili ko Kung hindi, ewan ko na lang kung anong nasabi ko pa. Ay, nako. Hindi na ba kayo titigil na dalawa, ha? Nako, sa kanya mo sabihin yan. Kaya gusto ko nang umalis Nagpaalam na nga ako sa kanya kahapon. Kaya nga siya galit na galit. Ang ibig mong sabihin, kaya nagalit sa'yo ng todo dahil nagpaalam kang umalis? Oo. Pero ayaw naman Hindi ko nga siya naiintindihan. Galit na galit sa tuwing nakikita ako. Pero pag nagpaalam naman akong aalis, lalong nagagalit. Ewan ko ba sa mamsungit na yun? Hindi ko maintindihan. Anak, Sabado ngayon. Wala kang pasok. Dito ka lang sa bahay, ha? Opo, Papa. Papa, may pumasok na nakakutsi. Oo nga, pero paano bumukas yung gate? Nakalak naman yan lagi. Yun nga po. Paano bumukas at sumara ang ating automatic gate nang walang ginagamit na remote? Oo nga, tayong tatlo lang ng kuya mo ang may hawak ng remote ng gate natin. Hello, Papa. Brando, ikaw? Sino pa nga ba, Papa? Tayong tatlo na naman ang may hawak ng remote natin ng automatic na gate natin. Maliban lamang kung itong dalaga nyo pinapahiram sa iba ang remote control. At bakit ako na naman ang nakita mo? Brando, kanino bang kotse ang dala mo? Ako ang nagmamaneho. Hindi mo ba? Di, ako ang may kotse. Ang papalaman mo, papasok muna sa kwarto ko, Papa. Teka muna, Brando. Kinakausap pa kita. Brando! Brando! Kung aalis ko dito, sasama kayo sa akin si Inang. Dito na siya tumanda. Anong sabi sa akin noon ay, oh, si Mabel pa yan. Nathan! Oh, Mabel, bakit? Anong nangyari? Bakit ka umuwi nang wala sa oras? Pinapunta ako dito ni Ma'am para tanungin ka. Ha? Para ano? Bakit raw nandito ka pa?
Bakit daw hindi ka pumasok sa school? Hindi ko naiintindihan niyang mamsungit mo ha. Sala sa lamig, sala sa init. Ha? Anong ibig mong sabihin, Nathan? Hindi ko maintindihan kung ano talagang gustong mangyari ng mamong si Mamsungit. Nathan! Salamat ha. Nalilibre tuloy ang pang-lunch ko at masasarap ang pagkain. Heto, busog tuloy ako. Nasira na naman ang diet ko. Baka magiging balyena na ako dito ha. Para sa akin, mapabalya na ka man o maging walis tingting ang katawan, ay mamahalin pa rin kita. Tanggapin mo lang ang ialok kong pag-ibig at magpapakasal tayo kaagad. Ah, Martin! Tanggapin kaya ang inialok na pag-ibig ni Martin. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagata. Batas sa aking kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.